Sa Express, mainit na balita. Lamang na 2-0 ang Los Angeles Lakers kontra Houston Rockets sa kanilang playoff series. At papasok sa Game 3, isang malaking development ang yumanig sa liga. Si Luka Doncic ay bumalik na sa team practice matapos ma-sideline dahil sa kanyang injury, habang si Austin Reeves ay na-upgrade na sa questionable status mula sa kanyang oblique injury. Para kay LeBron James, ito ay malinaw na boost para sa Lakers habang papunta sila sa Houston para sa Game 3. Ang timing ng recovery ng kanyang mga kakampi ay critical, lalo na't inaasahan na maglalabas ng all-out effort ang Rockets sa kanilang home court. Sa social media, ramdam ang excitement ng mga fans. Mga Lakers supporters ay optimistic na makukuha nila ang kahit isang panalo sa Houston para makontrol ang serye, habang ang mga Rockets fans ay umaasa na makakabawi sa tulong ng kanilang sariling adjustments at posibleng pagbabalik ng mga key players. Ang Game 3 ay hindi lang simpleng laban. Ito ang magiging turning point kung magpapatuloy ang control ng Lakers o kung makakabalik sa serye ang Rockets. Sa unang dalawang laro ng serye, malinaw ang dominance ng Los Angeles Lakers sa pamumuno ni LeBron. Nagpakita sila ng composure, experience at playoff discipline na hindi nasagot agad ng Houston Rockets. Pero ang tunay na usapan ngayon ay hindi lang ang 2-0 ulit, kundi ang paparating na posibleng pagbabalik ng mga key players. Ang pagbabalik ni Luka Doncic sa practice ay isang malaking indikasyon na papalapit na siya sa full return. Kahit hindi pa siya confirm na maglalaro sa Game 3, ang simpleng presensya niya sa practice ay nagbibigay ng psychological edge sa Lakers. Samantala, si Austin Reeves ay isa sa pinakamahalagang supporting pieces ng team. Ang kanyang ability na mag-score, mag-create at magbigay ng spacing ay mahalaga sa sistema ng Lakers. Ang kanyang upgrade to questionable ay nagpapakita na malapit na siyang makabalik, at kung mangyari ito sa Game 3, malaking tulong ito para mabawasan ang load kay LeBron. Para sa Rockets, ang Game 3 ay do or die territory. Kahit hindi pa elimination game, ang 0-3 deficit ay halos imposible na balikan. Kaya inaasahan na ibubuhos nila ang lahat sa kanilang home court para makakuha ng panalo. Pagdating sa tactical side, ang Game 3 ay magiging laban ng adjustments. Ang Houston Rockets ay kailangang maghanap ng paraan para pigilan ang offensive rhythm ng Los Angeles Lakers. Sa unang dalawang laro, naging problema ng Rockets ang consistency sa defense at shot selection. Kapag nakakuha ng momentum ang Lakers, nahihirapan silang bumalik sa laro. Ito ang kailangan nilang baguhin sa Game 3. Control the pace at limitahan ang fast breaks ng Lakers. Sa panig naman ng Lakers, ang posibleng pagbabalik ni Austin Reeves ay nagbibigay ng dagdag na playmaking at spacing. Ito ay mahalaga lalo na sa half-court offense kung saan nagiging mas structured ang laro sa playoffs. Kung sakaling makalaro si Luka Doncic kahit limitado ang minutes, magbabago ang dynamics ng buong serye. Ang kanyang presence ay hindi lang scoring threat kundi isang playmaker na kayang kontrolin ang tempo ng laro. Pero hindi rin dapat maliitin ang desperation factor ng Rockets. Sa harap ng kanilang home court, inaasahan na magiging mas agresibo sila, lalo na sa first quarter, to set the tone ng laban. At ang pinakamahalagang factor sa Game 3 ay ang mindset ng dalawang koponan. Para sa Lakers, ang goal ay simple, makakuha ng kahit isang panalo sa Houston para halos masalyuhan ang serye. Para kay LeBron James, ito ay unang pagkakataon na gamitin ang kanyang experience para kontrolin ang tempo ng laro. Kilala siya sa ganitong sitwasyon. Alam niya kung kailan mag-take over at kung kailan magtiwala sa teammates. Well, sa kabilang banda, ang Houston Rockets ay walang choice kundi lumaban ng buong lakas. Ang Game 3 ang kanilang pagkakataon para ibalik ang momentum at buhayin ang serye. Ang posibleng pagbabalik ni Austin Reeves at Luka Doncic ay maaring maging deciding factor. Pero sa playoffs, hindi sapat ang pangalan. Kailangan pa rin ng execution sa loob ng court. Well, ang laban na ito ay hindi lang tungkol sa talent, kundi sa adjustments, composure, at execution sa crucial moments. Isang bagay ang malinaw, ang Game 3 ay magtatakda kung tuloy-tuloy ang dominance ng Lakers o kung magsisimula ang comeback ng Rockets.
Sa kabuang larawan ng seryeng ito, malinaw na ang Game 3 ang magiging pinaka-critical na turning point para sa parehong kupunan. Ang Lakers ay nasa posisyong kontrolado ang serye, pero hindi pa ito ligtas. Ang 2-0 lead ay advantage, pero sa playoff, ang momentum ay pwedeng magbago sa isang gabi lang, lalo na kapag lumipat na sa home court ng kalaban. Para kay LeBron, ang sitwasyong ito ay familiar na. Ilang beses na niyang naranasan ang ganitong klaseng serye, kung saan kailangan niyang i-balance ang pagiging aggressive at pagiging facilitator. Ang kaibahan ngayon, may posibilidad siya magkaroon ng dagdag na tulong. Ang pagbabalik sa practice ni Luka Doncic at ang upgrade ni Austin Reeves ay hindi lang simpleng roster update, ito ay psychological boost sa buong team. Kahit hindi pa sila 100% ang kanilang presensya, ay nagbibigay ng confidence at flexibility sa rotations ng Lakers. Pero dito din pumapasok ang isang mahalagang punto, timing versus chemistry. Ang pagbabalik ng mga injured players sa gitna ng playoff series ay laging may kasamang risk. Kahit gaano kagaling ang isang player, kung hindi pa siya fully in sync sa game speed at sa rhythm ng team, maaaring maka-apekto ito sa flow ng offense at defense. Kaya ang coaching staff ng Lakers ay kailangang maging maingat kung paano nila i-integrate sina Luka Doncic at Austin Reeves kung sakaling maglalaro sila. Hindi sapat ang star power, kailangang seamless ang execution. At sa panig naman ng Houston Rockets, ang Game 3 ay higit pa sa isang laban. Ito ay survival mode. Ang 0-2 deficit ay hindi pa katapusan, pero ang 0-3 ay halos imposible na balikan sa kasaysayan ng NBA playoffs. So ibig sabihin, lahat ng adjustments, lahat ng energy, at lahat ng desperation ay ilalabas nila sa larong ito. Sa kanilang home court, aasahan ang mas mataas na intensity mula sa defense hanggang sa rebounding at transition play. Isang mahalagang factor dito ay kung paano haharapin ng Rockets ang pressure. May dalawang paraan ang isang team sa ganitong sitwasyon. Maaring mag-overforce at magkamali o mag-focus at mag-execute ng mas maayos. Kung magagawa nilang kontrolin ang emotion at gamitin ang crowd energy sa tamang paraan, may chances silang mabawasan ang momentum ng Lakers at makuha ang panalo. Sa tactical level, ang laban ay babalik sa fundamentals, shot selection, turnovers at defensive discipline. Ang Lakers ay kailangang i-maintain ang kanilang composure at iwasan ang unnecessary risk, habang ang Rockets ay kailangang maging mas efficient at hindi umasa sa isolation plays lamang. Ang team na mas consistent sa execution sa loob ng 4 na quarters ang may mas malaking chance na manalo. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.